Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang mga eksena sa episode na ito ay ang pangyayari bago makikitang wala ng malay si Lu Chong habang ito ay ginagamot ni Zhang Zuan. At napasabi ang prince na dahil sa pumapabor daw sa kanila ang swerte papatayin daw nila silang lahat. Sa kabilang dakol naman ay napatanong si Zhang Zuan kung bakit nandito rin daw si Muyu. Sumagot naman si Muyu na gusto niya rin daw manood ng Master Teachers Tournament, hindi raw ba siya welcome? Anong klaseng tao daw ba si Zhang Zuan? Kahit hindi raw gaano kaganda ang relationship nila magkaibigan pa rin naman daw sila hindi raw ba? Sinabi pa ni Muyu na ayos lang daw kahit hindi siya sinabihan ni Zhang Zuan na pupunta pala ito sa Myriad Kingdom upang mag-participate sa Master Teachers Tournament. Ngunit ang umalis daw ito nang wala man lang kahit na kaunting pagpapaalam ay kalabisan na raw. Buti na lang daw at nakapaghanda siya at sumakay sa kanyang Viridescent Eagle upang makahabol. Kaya sumang-ayon na lang si Zhang Zuan na sumama si Muyu. Sinabi naman ni Lu Chong na upang maiwasan daw na mapunta sa maling kamay ang letter, itinago daw ito ng mga ancestors niya sa kabundukang ito. Narinig niya lang daw ang estimated na location nito mula sa kanyang ama ngunit hindi niya raw alam ang eksaktong lokasyon nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw yon, hahanapin na lang daw nila ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ang sanhi kung bakit na-annihilate ang buong Ko family kaya mas maigi raw na mahanap nila ang item na ito. Ngunit paano daw nila hahanapin ito sa ganito kalaking lugar? Sinabi naman ni Muyu na ang hanapin daw ito sa ganito kalaking lugar siguradong hindi raw nila ito mahahanap kahit naabutin pa sila ng 1 taon. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na mayroon daw siyang magandang idea. Siguradong gagana daw ito na siya namang ipinagtaka ng iba. Maya-maya pa ay gumuhit si Zhang Zuan ng arrow sa isang papel at tinanong ito kung nasaan daw ba ang hometown ng family ni Lu Chong, dito raw ba? Sinabi naman ni Muyu na at least isa-puso daw ni Zhang Zuan kung gusto nitong manloko ng mga tao. Napatanong naman ang iba kung ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sumigaw si Zhang Zuan na doon daw banda ang daan at sinabi naman ni Muyu na sigurado daw ba talaga si Zhang Zuan na mahahanap nila ang daan sa paraan na ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na syempre ginamit niya raw ang mga impormasyon mula sa constellations, terrain, at ang pagkakaintindi niya sa nature. Kaya niyang arong maghanap ng mga treasures gamit ang paraan na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na matutukoy daw ng Library of the Heavenly Path kung tama daw ba o mali ang binabagtas nila kaya ang kailangan niya lang daw na gawin ay ang iguhit ito. At malalaman niya raw sa kanyang utak kung tama daw ba ito o mali hanggang sa mahanap niya na ang eksaktong lokasyon. Napawaw naman ang mga mag-aaral at nagsabing gaya daw ng ini-expect nila sa kanilang guro napaka-impressive daw talaga nito at sinabi naman ni Siyang na gaya daw ng inaasahan niya mula sa disciple ng kanyang Lord. Napasabi naman si Muyu sa kanyang isip na di bale na lang daw, hindi rin lang daw naman nila mahanap ang direction kaya sasabayan niya na lang daw ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhang Zuan na dito lang daw sila maghintay kasama ni Siyang. Sumang-ayon naman dito si Siyang at sinabi naman ni Muyu na sasama daw siya at sumagot naman si Zhang Zuan na bahala daw siya. Maya-maya pa ay napasabi si Lu Chong na ito na raw yun. Ito raw ang eksaktong inilarawan ng kanyang ama. Hindi naman makapaniwala si Muyu na talaga raw na nahanap nila ito. Paano raw ba ito ginawa ng taong ito? Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na pumunta na raw sila ngunit pinigilan siya ni Lu Chong at nagsabing mayroon dong hidden array dito at ito ay napakadelikado. Ito raw ay iniwan ng kanyang mga ancestors at sinasabi raw na tanging ang dugo lamang daw ng mga younger generations ang makakapagpahinto nito. At ngayon nga ay visible na ang hidden array at nagtaka naman si Zhang Zuan sa sinabi ni Lu Chong na younger generations.
Sinabi naman ni Lu Chong na oo, sa tingin niya raw kailangan niyang patakpan ng kanyang dugo ang pinakasentro ng array upang huminto ito at makapasok na sila. At kung hindi raw dahil sa array na ito natatakot daw si Lu Chong na matagal na itong na-invade ng mga tao at mga beast matapos ang napakaraming nagdaang mga taon. Ngunit hindi niya raw alam kung nasaan ang core. Kaya ginamit ni Zhang Zuan ang Library of the Heavenly Path at napag-alaman niya na ito raw pala talaga ay isang bloodline array. Maaari lang daw itong ma-activate ng ilang selected bloodline at sa tingin niya raw ay hindi niya kayang basagin ng puwersahan ang array na ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ang core daw ay nasa bahagyang ilalim ng bubong. Kaya pinisikan ito ng dugo ni Lu Chong at makikitang nabasag na ang array. Maya-maya pa ay pumasok na si Lu Chong at lumuhad siya sa harap ng mga tablets ng kanyang mga ancestors. Nagtanong naman si Mo Yu kung hindi raw ba papasok si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang mga ito raw ay iniwan ng mga ancestors ni Lu Chong at nandito lang daw siya upang tulungan ang mag-aaral niya. At basta't wala lang daw danger hindi na raw mahalaga kung pumasok man siya o hindi. Maya-maya pa ay nagbigay galang si Lu Chong at sinabi naman ni Zhang Zuan na alright, normal lang daw na hindi umayon ang mga bagay sa gusto niyang mangyari, umalis na raw sila. Sinabi naman ni Lu Chong na ito raw ay ang letter ni Master Kong na naiwan ng kanyang mga ancestors. Nagulat naman si Mo Yu nang marinig ito. Kinuha ito ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang scroll daw na ito ay luma na at marupok. Ngunit mukhang ito raw ay nirefine gamit ang isang unique na method. Hindi raw ito masisira lang ng bigla kahit pa ito ay napakaluma na. Though wala daw siyang interest sa stuff ng kanyang mag-aaral, ngunit siguro naman daw ayos lang na tingnan niya ang sulat ni Master Kong. Kaya binuksan niya ito at napasabing ito raw ay ang legendary words of wisdom. Ang mga kataganan na iwan ng maalamat na master teacher. Ito raw ay naglalaman ng kanyang will at understanding sa nature. Siguradong ito raw ay makaka-improve ng mind ng tao kapag binasa niya ito ng madalas. Sa mataas na lokasyon naman ay makikita ang kalahati ng silhouette ng mga tao na nag-uusap. Sinabi ng isa na mukhang nakuha na raw nila. Ang mga ito pala ay ang prince, si General Liang, at si Princess Linlong. Sinabi ng prince na bilang 2-star master teacher siguradong ang Zhang Zuan daw na ito ay mayroong mga item mula sa kanyang teacher na po-protecte sa kanya. Kaya kailangang gawin daw nila ito sa isang buwelo. Sinabi naman ni General Liang na dapat hindi raw nila ito bigyan ng pagkakataong huminga dahil kapag nakagamit daw ito ng rescue signal o gamitin ang isa sa mga items nito siguradong mahihirapan na raw silang magtagumpay. Sinabi naman ng prince na syempre ang mahalaga daw ay mapa sa kanila ang letters. Sinabi naman ni General Liang sa prince na wag daw itong mag-alala at sinabi naman ng prince na kung ganoon, gawin na raw nila ito. Sa kabilang dako naman ay tinawag ni Lu Chong si Zhang Zuan ngunit sinabi ni Mo Yu na ayos lang daw yun, ganito raw talaga si Zhang Zuan, ito raw ay unaware sa kanyang paligid kapag ito ay nagbabasa. Maya-maya pa ay makikitang sumugod na si General Liang. Nagulat naman ang dalawa rito at napatanong si Lu Chong kung sino raw ba ito. At makikitang ang pinupunterya ni General Liang si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tumama na ang espada nito at makikita ang pagtalsik ng dugo. Tumalsik din ito sa mukha ni Zhang Zuan at nabigla naman si Mo Yu. Hinawakan ni Zhang Zuan ang tumalsik sa kanyang mukha, at nagtaka siya nang makitang ito ay dugo. Makikita naman na sinalo pala ni Lu Chong ang atake at ngayon ay nagpa-flashback sa kanyang isip ang mga tagpo mula nung una niyang makita si Zhang Zuan bilang Liu Cheng at kung paano siya tinulungan nito. Sinabi naman ni General Liang na bitawan daw ni Lu Chong ang espada ngunit tinanggihan ito ni Lu Chong. Napaubo ito ng dugo at nagsabing hindi niya raw hahayaan na saktan nito si Zhang Zuan. Dahil ito ay ang kanyang guro. Maya-maya pa ay napalingon si Zhang Zuan at nagtaka siya sa nangyayari.
At nang makita niya ang nangyari kay Lu Chong ay kumulo ang dugo niya at inatake si General Liang at nag-release ng matinding energy mula sa isang libro. Nagtaka naman ang General nang makita ang libro. At tuluyan nang nawala ang existence ni General Liang. Nagulat naman dito ang dalawa at biglang tumakbo ang prince. Ngunit nakita ito na ngayon ay nag-berserk na si Zhang Zuan at umatake sa lokasyon ng dalawa. At dito ay tinamaan si Princess Linlong habang sumisigaw na antayin daw siya ng prince. Hihintayin sana ito saglit ng prince ngunit paglingon niya ay nabura na rin ang existence nito. At makikita nga ang pinsalang iniwan ng atakeng iyon ni Zhang Zuan at nagulantang ang prince nang mapagtanto niya na patay na si Princess Linlong. At biglang dumating ang tauhan niya at pinasasakay siya ng mabilis sa flying beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na raw nitong isipin na makakatakbo pa siya dahil silang lahat daw ay mamamatay at aatake na sana ulit si Zhang Zuan ngunit bigla na lang siyang natumba at nawala ng malay. At nag-flash sa utak niya ang mga tagpo mula nung una silang nagkita ni Lu Chong hanggang sa nakita niya na nanasaksak ito. Ilang sandali pa ay nagising na siya. At sinigaw niya ang pangalan ni Lu Chong. Nakita niya ang kinaroroonan nito at nilapitan ito agad at tinanong kung ayos lang daw ba ito, gumising daw ito, at sagutin siya. Maya-maya pa ay itinoon niya ang mga kamay niya sa sugat nito at sinabing hindi niya raw hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Ang true essence daw ng Heavenly Path ay kayang pagalingin ang anumang uri ng sugat, kaya magiging ayos daw ito. Kasalanan niya raw ito at hindi niya ito naprotektahan, gumising daw ito at bigyan siya ng pagkakataon na ma-redeem ang sarili niya. Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na napakabilis daw ng pangyayari. Though nakikita niya raw kung ano ang nangyayari ngunit hindi raw siya makareact at ang akala niya raw ay tatamaan na si Zhang Zuan ngunit hindi niya raw inaasahan na handang isakripisyo ni Lu Chong ang buhay niya para kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinigawan niya si Zhang Zuan na kumalma daw muna ito saglit. Huwag daw itong mataranta. Ang medical skills daw nito ay impeccable kaya maaari daw na mailigtas pa nito si Lu Chong. Napasabi naman si Zhang Zuan na tama daw yon, mayroon daw siyang medical skills at napasabi sa kanyang isip na hindi lang daw medical skills mayroon pa siyang Library of the Heavenly Path. Wala rong bagay na hindi kayang marisolba ng Library of the Heavenly Path at hanggat nandito pa ang katawan ni Lu Chong siguradong mayroon pa rong paraan. At ginamit niya na nga ang Library of the Heavenly Path. At sinabi niya na maaari pa raw na mailigtas si Lu Chong. Una, hayaan daw nila siya na mapa-recover ang kanyang mga veins at organs at makikita nga na sinimulan na ito ni Zhang Zuan at makikita ang unti-unting paghilom ng sugat ni Lu Chong. Nagulat naman si Moyu nang makitang napa-recover ni Zhang Zuan ang katawan ni Lu Chong gamit lang ang True Essence. Ito raw ba ay superior grade ng True Essence? Ang superior grade True Essence daw na ito ay napaka-pure, na nikaya nitong mapagaling ang sugat at malinis ang mga ugat. Ang akala niya raw ay isa lamang itong alamat ngunit hindi niya raw inaasahan na makikita ito ng sarili niyang mga mata, kaya ang magawa daw ito ni Zhang Zuan, gaano raw ba kaya kalakas si Master Yang. Kaya raw pala handang makipaglaban si Master Su at Master Ling para kay Master Yang.